Umalma ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin ora mismo ang investigasyon sa flood control projects. Sabi ng Malacanang may due process na sinusunod ng Pangulo at hindi raw ito alatokhang. Narito ang aking report. Bumuelta ang palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin ng isang araw ang ginagawang investigasyon sa flood control projects. Sa naging pahayag ni VP Sara, wala raw kasi itong bilib sa ginagawang investigasyon at kung seryoso ang Pangulo, kaya umano nitong tapusin kaagad. Dagdag pa ng nakababatang Duterte, isang palabas lamang ang malaking investigasyon ng korupsyon sa mga flood control projects. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may katagawan ng korupsyon sa budget. Sagot naman ng Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang due process at human rights. Hindi raw nag-iimbestiga ang pamahalaan ng alatokhang. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Dagdag pa ni Castro, kung isang araw lang pala ang investigasyon, dapat pinayuhan na nito ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming may mga ghost projects sa kanyang termino. Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Aniya, seryoso ang Pangulo sa ginagawang investigasyon at walang sisinuhin kahit patatamaan ang kanyang administrasyon. Naghanda itong paimbestigahan. Lumabas rin sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Senator Bato de la Rosa na may mga proyekto na ng flood control projects ang mga diskaya noong 2016. Binigyang din ni Castro na ginagawa ito ng Pangulo para sa kapakanan ng publiko at hindi sa pamumulitika. Sa ngayon, wala pang tugon ng ikalawang Pangulo kaugnay sa mga naging pahayag ng palasyo. Nasa The Hague, Netherlands kasi ito para sa nalalapit na hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gaganapin sa ikatlong linggo ng buwan ng Setyembre. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.